Ang pagtatanim ng money tree ay nakahiligan na ng lahat dahil sa swerteng taglay nito. Ngunit bakit nakakaranas pa rin ng malas pagdating sa pera? Baka naman mali ang iyong pag-aalaga at pamamaraan sa pagpupwesto ng iyong money tree sa loob at labas ng iyong bahay. Kaya naman, upang maalis ang malas na dulot ng maling gawain sa pag-aalaga sa money tree, ay tatalakayin natin sa videong ito ang mga hindi dapat gawin sa iyong halaman na money tree upang magpatuloy ang swerteng hatid ng halamang ito. Kaya bago tayo magsimula ay pakipindot muna ang subscribe at pakipindot na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video. Ang money tree ay isa sa pinakaswerteng halaman sa Feng Shui at Vastu. Ito ang isa sa most recommended at pinakamaswerteng halaman ngayong taong 2023. Kilala rin ito sa pangalang Pachira aquatica at Guyana chestnut. Kaya naman, upang hindi maputol ang swerteng hatid nito, ay dapat tama ang pwesto at pag-aalaga sa halamang money tree. Number 5. Huwag ibibilad sa araw. Ang pagbibilad ng money tree ay dapat nang iwasan, bagamat maganda ang sinag ng araw dahil ito ay pinagmumulan ng direktang pasok ng good chi, sapagkat nagpapaikli ang sinag ng araw ng swerteng dulot ng money tree dahil sensitibo ang money tree sa direktang sikat ng araw at maaari maging sanhi ito ng discoloration at pagkasira at pagkalanta ng mga dahon nito. Ang epektong kaugnay nito ay nangangahulugang pagkalagas ng pera o pagtumal ng pasok ng buenas. Mas mainam na ipwesto ito sa malilim na lugar tulad ng loob ng bahay na malapit sa bintana at teres sa tabi ng pinto na kung saan sagana sa liwanag na hindi abot ng direktang sikat ng araw. Ang indirect sunlight o liwanag na refleksyon sa paligid galing sa araw na nakukuha ng money tree ay sapat na upang ang swerteng taglay nito ay gumana at mabuhay para ito ay magpatuloy sa paghatak ng swerte sa loob ng ating bahay. Number 4. Huwag ipwesto sa kwarto. Hindi recommended ang paglalagay ng money tree sa loob ng kwarto dahil isa ang kwarto sa resting place at closed area ng bahay. Ang paglalagay ng money tree sa loob ng kwarto ay nangangahulugang pagtulog ng swerte at pagsasara ng progreso ng buenas sa loob ng bahay. Nakakaapekto rin ang closed area o kwarto sa paglaki ng money tree dahil kailangan nito ng ventilated na area at maliwanag na pwesto upang mabuhay. Ang kwarto ay kadalasan nakasara ang pinto at bintana at madalas din na madilim, kaya hindi kakayanin ng money tree na mabuhay na matagal sa area na ito ng bahay at maaari maging sanhi ng kamalasan dahil nahaharangan ng mga saradong bintana at pinto ang flow ng good luck at maaari magresulta sa pagdidilaw at tuluyang pagkalanta ng halamang money tree. Number 3. Huwag ipwesto sa poison arrow sa loob ng bahay. Ang poison arrow ay ang tumbok o palabas na kanto ng pader sa loob ng ating bahay at mas madalas itong matagpuan sa labas o sa lansangan. Ito ay itinuturing na malas na man-made structure ayon sa Feng Shui. Malas ang poison arrow dahil sa hugis nitong matulis na pumuputol at sumisira sa swerte. Hindi kayang pigilan ng money tree na kontrahin ang poison arrow dahil sa malalambot at maliliit na tangkay nito. Pinuputol din ng poison arrow sa loob ng ating bahay ang swerteng abilidad ng money tree. Ipinapayo ng mga Feng Shui expert na ilagay o ipwesto ang Dracena fragrance o fortune plant sa halip na money tree dahil ang fortune plant ay may matibay na katawan na kayang pumigil sa malas na dulot ng poison arrow. Number 2. Huwag ipwesto sa love area ng bahay. Huwag na huwag ilalagay ang inyong money tree sa love area dahil alam nyo ba na ang love area sa loob ng bahay ay matatagpuan sa parteng southwest corner ng inyong tahanan. Bawal na bawal ilagay ang money tree sa love area dahil ayon sa Feng Shui, ang love at money ay hindi pwedeng pagsabayin o pagsamahin sa iisang pwesto dahil ang ibig sabihin alin sa isa dito ang hindi gagana ang swerte. Ipinapayo ayon sa Vastu at Feng Shui na ilagay dapat ang money tree sa money area ng ating tahanan upang mas ma-enhance ang taglay nitong swerte para sa patuloy na hatak ng pera. Ang money area sa loob ng bahay ay matatagpuan sa southeast corner ng loob ng ating tahanan at ito ang tamang pwesto ng money tree para sa tuloy-tuloy na hatak ng prosperity at wealth. Number 1. Huwag ilalagay sa loob ng banyo. Magandang indoor plant ang money tree dahil sa hindi ito toxic o poisonous. Mainam sa kalusugan ang money tree dahil ito ay may air purifying qualities na mainam sa ating kalusugan. Kaya kung balak mo itong ilagay sa loob ng banyo,
ay huwag nang tangkain dahil mapuputol ang swerteng dulot nito. Isa rin sa closed space ang banyo at ayon rin sa feng shui na hindi recommended na ipwesto ito sa loob ng banyo dahil nawawala ang swerteng taglay nito kapag naipwesto ang money tree sa closed area. Ipinapayo ng mga experts sa Vastu at Feng Shui na ipwesto ang money tree sa health area ng ating bahay dahil maaaring pagsamahin ang health at money. At ang health area ay matatagpuan sa east o silangan direksyon ng loob ng ating tahanan. Dahil alinsunod sa tradisyon sa Feng Shui na naa-activate ang health power sa pamamagitan ng paglalagay ng wood element at isa ang money tree sa wood element upang makapagdulot ng health and wealth. Ang mga suhestyong ito ay nagmula sa pagsasanay o practice ng mga Feng Shui at Vastu expert. Ang lahat ay mayroong pagpapasya kung susundin ito o hindi dahil ang mga mungkahing ito ay para lamang sa mga buo ang paniniwalang may dulot na swerte ang mga halaman. Ngunit wala nang masihigit pa sa swerteng dulot bukod sa paniniwala sa ating Diyos na makapangyarihan. Isang episode na naman ang natapos sa linggong ito at hangad kong nabigyan kita ng mga ideya makabuluhan. Kung ikaw ay may mga suhestyon at topic na gusto mo mabigyan ng linaw ay i-comment mo lamang yan at aking bibigyan paliwanag ang iyong gusto maging paksa para sa susunod na episode ng Ideya PH. Kaya huwag kalimutang pindutin ang subscribe at pakipindot na rin ang bell icon para wala kang mamiss sa mga bago kong upload na video.